Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sa malulhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng mga anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kalulhatian. Titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamtan. Nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa." Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumuyo kayo at sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na hindi namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit, o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay compassion. Sa pagsisimula ng Kwaresma, dinadala tayo ng simbahan hindi lamang sa pag-aayuno at pananalangin, kundi sa isang matinding paalala tungkol sa kahihinatnan ng ating mga pagpili. Sa Ebanghelyo ngayon, inilalarawan ni Jesus ang huling paghuhukom, ang anak ng tao na nakaupo sa kanyang trono. Pinaghihiwalay ang mga tao tulad ng paghihiwalay ng pastol sa tupa at kambing. At sa gitna ng imaheng ito ng paghuhukom, isang salita ang nagiging sentro ng lahat: habag. Ang pamantayan ng paghuhukom ay hindi kung gaano karami ang alam natin, hindi kung gaano kadalas tayong nagsisimba, hindi kung gaano kahusay ang ating panglabas na kabanalan. Ang pamantayan ay simple, ngunit matalim. Sapagkat ako'y nagutom at pinakain ninyo, ako'y nauhaw at pinainom ninyo, ako'y dayuhan at pinatuloy ninyo, ako'y hubad at dinamitan ninyo, ako'y may sakit at dinalaw ninyo, ako'y nasa bilangguan at inyong pinuntahan." Sa isang pastoral at sa isang mas malalim na pagtingin, ang Ebanghelyo ay nagsasabi na ang Kwaresma ay hindi lamang panahon ng personal na disiplina, kundi panahon ng pagbubukas ng puso sa kapwa. Ang tunay na pagbabalik loob ay hindi lamang pag-iwas sa kasalanan. Ito'y pagyakap sa habag. Nakakagulat ang reaksyon ng mga matuwid.
Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom? Hindi nila alam na si Kristo ang kanilang pinaglilingkuran. Hindi nila ginawa ang mabuti upang makakuha ng gantimpala. Ginawa nila ito dahil ang habag ay naging natural na daloy ng kanilang puso. Ganito rin ang sagot ng mga nasa kaliwa. Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at hindi ka namin pinakain? Hindi nila nakita si Kristo sa mga maliliit. At doon nakasalalay ang trahedya. Hindi dahil gumawa sila ng malalaking krimen, kundi dahil nabigo silang magmahal sa simpleng paraan. Sa Kwaresma, may tukso na ituon ang pansin sa sarili, sa ating sakripisyo, sa ating pananalangin, sa ating pag-aayuno. Ngunit ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapalawak ng lente. Ang tunay na pag-aayuno ay pag-aayuno sa pagkamakasarili. Ang tunay na panalangin ay panalangin na nagbubunga ng habag. Ang tunay na sakripisyo ay sakripisyo para sa iba. Ang habag ay hindi emosyon lang. Ito'y kilos. Ito'y konkretong paglapit sa nagugutom, nauuhaw, dayuhan, may sakit, nakakulong. At sa bawat paglapit na ito, naroon si Kristo. Hindi bilang simbolo, kundi bilang presensya. Sa ating lipunan ngayon, maraming anyo ng gutom. May gutom sa pagkain, may gutom sa dignidad, may gutom sa pakikinig, may gutom sa pag-ibig. Ang Kwaresma ay panahon upang tanungin ang sarili, sino ang pinakamaliit sa aking paligid? Sino ang madaling hindi pansinin? Sino ang nangangailangan ng habag? Ang habag ay may presyo. Ito'y nangangailangan ng oras, lakas at minsan ay reputasyon. Hindi laging komportable ang paglapit sa may sakit o nasa bilangguan. Ngunit ang Ebanghelyo ay malinaw. Ang ating pakikitungo sa pinakamaliit ay pakikitungo kay Kristo mismo. Sa huli, ang paghuhukom ay hindi sorpresa para sa mga namuhay sa habag, sapagkat ang kanilang buhay ay naging refleksyon ng puso ng Diyos. Ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos ng habag. Kung nais nating makasama siya, kailangang matutong magmahal tulad niya. Ang unang linggo sa panahon ng Kwaresma ay paanyaya sa isang radikal na tanong. Kung ngayon ang huling araw ng aking buhay, makikita ba sa aking mga gawa ang habag ni Kristo? Hindi sapat ang mabuting intensyon. Ang habag ay kailangang maging laman ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang Kwaresma ay paglalakbay patungo sa krus at sa muling pagkabuhay. Ngunit ang daang ito'y dinaanan ni Jesus sa pamamagitan ng paglapit sa mga sugatan at mga makasalanan. Kung nais nating sundan siya, kailangan nating yakapin ang parehong landas. Kaya nga, magandang magtanong sa ating mga sarili, sino ang pinakamaliit na tinatawag akong mahalin at paglingkuran ngayong Kwaresma bilang konkretong pagsasabuhay ng habag. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, turuan mo akong makita ka sa pinakamaliit at pinakahamak. Palambutin mo ang aking puso upang maging daluyan ng iyong habag. Sa paglalakbay ko ngayong Kwaresma, tulungan mo akong magmahal. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Naway sa bawat taong aking matutulungan, ikaw ang aking makilala at mapaglingkuran. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Isang paanyaya, isang paglalakbay ng pananampalataya, isang karanasang babago ng puso. Ngayong October 4 hanggang October 16, 2026, inaanyayahan namin kayo
sa isang Holy Land pilgrimage. Isang banal na paglalakbay sa Egypt, Israel, Palestine at Jordan. Samahan ninyo kami sa paglakad sa mismong lupang tinahak ni Jesus. Mula sa mga lugar ng kanyang kapanganakan, pangangaral, paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Ito ay hindi lamang paglalakbay, kundi isang malalim na karanasan ng panalangin, pagninilay at espiritual na pagbabagong loob. Ang pilgrimage na ito ay pangungunahan po ng inyong lingkod. Magiging kasama ninyo sa bawat hakbang ng panalangin, misa, at pagninilay sa mga banal na lugar ng ating pananampalataya. Huwag niyo na pong palampasin ang pagkakataong ito na maranasan ang banal na lupain, hindi lang sa isip, kundi sa puso. Kung kayo po ay tinatawag, kung nais ninyong palalimin ang inyong pananampalataya, baka ito na ang inyong panahon, ang inyong pagkakataon. Makipag-ugnayan po sa amin. Pwede kayong magpadala ng mensahe sa email sa inquiry@tobiyahe.com, mag-text o tumawag sa 0917-317-4536. Holy Land Pilgrimage 2026. Isang paglalakbay ng pananampalataya, isang biyayang dadalhin habang buhay.